Yeah, let's clap our hands to Him. Amen. Hallelujah. I would like to read the Word of God today in the book of Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. This is a familiar verse in the Bible, but I want to emphasize something today. In the King James Version it says, "Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance." Paul is asking, and he mentioned in his teaching that many people also despise the riches of the goodness and the forbearance and long suffering of God. Paul in his mind asking, why do we need to despise? Walang halaga ang kabutihan ng Diyos, pagtitiis ng Diyos. Hindi daw ba natin nakikita na ang kabutihan ng Diyos ay magdadala sa atin sa pagsisisi? Today I would like to preach the word that says, God is leading you to salvation. God is leading us into salvation. Can you please bow your heads? Lord Jesus, I pray, let your word be established in the hearts and in the mind of your people. Lord, preach to us. We want, Lord, that your goodness and kindness will be appreciated by many. We know, Jesus, Lord, that minsan talagang matigas ang ulo ng naming mga anak mo, Panginoon. But you are still there. Nandiyan ka pa rin, Panginoon. You gave us enough time to repent. Enough time to change. Thank you, Jesus, for leading us to salvation. May this word, Lord, be established in the hearts of your people, that your will is for us to be saved. In Jesus' name I pray. Can we clap our hands to the Lord and say amen? Praise God. Amen. You may be seated. So, brethren, God so loved the world. He did love the world, mga kapatid. Not the worldliness. Mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. And the fact that God loves the world is, look around you. Tingnan mo ang paligid mo. He created everything with beauty. He created everything with purpose. And the creation of God is for the benefit of men, sa benepisyo nating mga tao. He loved the world, not the worldliness. He loved the world because He's the one who authored it. He's the one who created this. In 1 John chapter 4 verse 19, it says, we love Him because He first loved us. So we don't know yet, when the time that we don't know yet the meaning of love, God already loved us. Nung panahon na hindi pa natin alam ang anong ibig sabihin ng pag-ibig, ang Diyos ay umiibig na sa atin. So we cannot say that we first love God, but wala pa tayong kamalayan, He first loved us. It is God who first loved us. That only the creation was completed and declared as a very good creation.
Pag binasa nyo sa Biblia, mga kapatid, sa Genesis chapter 1, verse 31, pagkatapos lalangin ng Panginoon ang tao, He declared that everything He do is very good. And God saw everything that He made, and behold, nung makita niya ang lahat ng kanyang ginawa, including man, sabi niya, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So, meaning to say, mga kapatid, when man was not yet created, nung hindi pa nililikha ang tao, hindi pa masabi ni Lord na very good. Nung pagkatapos niyang malikha si Eva at Adan, mga kapatid, o si Adan, doon lamang niya nasabing, wow, it's very good. Because the one that completes the creation of God is man. We are the apple of the eye of God. So meaning to say, yung completeness, yung accomplishment, yung pagiging kompleto ng creation, nangyari lang yon pagkatapos na ang tao ay lalangin ng Diyos. So meaning to say, we are the one who made God complete in His creation. We are the one who makes God smile after the creation. Yung gladness, yung completeness, yung fulfillment ni Lord sa kanyang ginawa only happens when God created man. So, ibig pong sabihin, katulad din po natin minsan, may ginagawa tayo but we are not contented. We are not yet happy. Parang may kulang pa rin sa ginagawa natin. Pero when we finish it, and we put the last piece of that creation, sasabi, wow, ito na. Perfect yung ginawa ko. Ganda ng ginawa ko. So, it's because there is a value, something that brings that value that you put into that creation or into that plan. Nung mangyari yun, masasabi mo, wow, it's very good. Tayo po ang nakapagkumpleto ng creation ng Panginoon. Tayo po, mga tao, ang nagbigay sa Diyos ng smile in His face after the creation. It's not the giraffe, it's not the lion, it's not the elephants, it's not the huge trees, hindi yung mga dagat, mga isda sa dagat, yung whales. Those are part of God's creation. But God smiles and God was contented and happy after He created man. So meaning to say, of all the creation of God, man was the apple of the eye of God. Ang tao, ang pinakamahalaga, it centers everything. Man was put into the center of everything. That's why man was so valuable in the sight of God. Mas mahalaga ang tao kaysa sa mga hayop na ginawa ng Panginoon, kaysa sa mga halaman na ginawa ng Panginoon, kaysa sa mga dagat o sa kalawakan ng dagat na nilikha ng Diyos. Man was in the center of all the creation of God. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus Christ, He came. This is the reason why God came and died on the cross. Because man is the center of everything. His love towards man is the center of everything. Nilikha niya yung mga elepante, yung mga leon, yung mga buwaya, yung mga living creatures, mga kapatid, na so adorable, it's so frightening. Iba-ibang emosyon na makikita mo doon sa mga nilikha ng Panginoon. But the smile of God is not on those creations. The smile of God, the love of God, is with men. Kahit na cute ang panda, kahit na huggable ang bear, pero wala doon yung love ni Lord. Wala doon, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos. Now, tayong mga tao, regardless of hindi tayo huggable, hindi tayo cute, mga kapatid,
O sa tingin mo hindi ka, amen, kaaya-aya, mga kapatid. Well, God still loves you. Because you are the center of God's creation. Wow! Nabasa niyo ba sa Biblia, yung panda dinala sa langit? Niligtas ng Diyos ang mga bear. Manok doon ni San Pedro. Well, hindi natin alam kung talaga may manok doon. Sabi-sabi, may manok doon si San Pedro sa langit. But the point is this, hindi binigay ni Lord ang pag-ibig niya sa mga nilalang na yon. Mga kapatid, you know, you need to go out in this church mamaya with your head high, held up. Parang, well, God loves me. Yun yung feeling paglabas mo dyan, regardless of who you are, regardless of ano yung background mo, regardless of ano yung problema mo sa buhay, regardless kung ano nagpapabigat sa'yo, go out in this church na nakataas ang iyong mga ulo at sabi mo, Lord, salamat, ako pala'y iniibig mo kahit ganito ang aking nararanasan. Yes! Man is the center of God's creation. That's why when Paul mentioned in Romans chapter 2, verse 4, sabi niya, or despiseth thou the riches of His goodness and forbearance? Sabi niya, bakit mo minawalang halaga ang mayamang kabutihan ng Diyos at forbearance, yung tolerance ng Diyos sa buhay mo? God is rich not just in goodness, but also He is rich in tolerance. Listen to me, brethren. Ang Diyos, napaka-taas ng kanyang tolerance. Yung pagtitiis niya, mga kapatid. When we say tolerance, if you read Romans chapter 2, verse 4, sa New American Standard Version, your word na forbearance ay tolerance. Mayaman ang tolerance ng Diyos. Pag sinabing tolerance, mga kapatid, ito yung pag-hold back niya. Pagpipigil niya. Mga kapatid, ang Diyos ay mapagpigil. Katulad ng banal na Espiritu Santo, that's one of the fruit of the Spirit. Matututo kang maging mapagpigil when the Holy Spirit is residing in you. Everybody say amen. Because holding back the judgment of God for the reason of giving way to salvation. Nagpipigil si Lord, mga kapatid. Nagpipigil siya. Tinataasan niya yung kanyang pisi, mga kapatid. Kasi gusto niyang mabigyan daan ang kaligtasan. Wow, thank you, Lord Jesus. Salamat sa Panginoon. I mentioned this morning, mga kapatid, when Abraham bargained with God, dahil pauulan na ng Diyos ng Sodom at Gomorrah ng apoy at ng asupre. Because of their sinful acts. Sobrang sama na ng Sodom at Gomorrah. And God planned it to destroy that place. But Lord knows, alam ng Diyos, na si Abraham ay may kamag-anak doon. And that's the reason why God Himself visited Abraham in his place. Dumating ang Panginoon doon kasama ang anghel at nakikipag-usap siya kay Abraham. Hanggang isang maya't maya, malaman ni Abraham na may plano ang Lord na sunugin ang Sodom at Gomorrah. And then suddenly, Abraham realized na yung kanyang pamangkin na si Lot ay nandoon. Sabi niya, Lord, kung sakali bang mayroong 50 na matutuwid sa lugar na yan, gugunawin mo pa rin ba? Ang sabi ng Lord, of course hindi. Pero alam ni Abraham, naku, mukhang wala ng 50. Sige, bargain pa rin tayo. Lord, kung may 45, sabi ni Lord, hindi pa rin gugunawin. Naku, mukhang wala na nga doon. Kung may 30, Lord, o 40, 30, 20, hanggang sa umabot yung bargain niya ng 10.
Lord, kung may 10 bang tao na matuwid sa lugar na yan, gugunawin mo pa rin ba? The Lord said, no, of course. Hindi ko gugunawin. Then Abraham stopped in his bargain because he knew that there will be no righteous, even 10 people in that place. So ano si Lot? Ano yung mga anak ni Lot? Ano yung asawa ni Lot? It is the mercy of God. Wala nang 10 matuwid doon, mga kapatid. But because Abraham is a faithful man of God, he bargained with God. Nakipag-usap siya, nakipag-deal siya sa kay Lord, mga kapatid. Look at God's tolerance. Pwede namang, bakit kinakailangan ko pa magpaliwanag sa iyo, Abraham? Pwede namang sa isang iglap, sunog. Pero God's tolerance was there. God is holding back. Nagpipigil ang Diyos sapagat gusto niyang mabigyan ng pagkakataon ang tao na maligtas. Kahit na pwede niya na itong sunugin without the intervention of Abraham. Kahit pwede niya na itong desisyonan, mga kapatid, without the influence of the prayer of Abraham. But because God is mercy and He is rich in tolerance, mga kapatid, hinayaan niyang makipag-usap sa kanya si Abraham ng ganon, mga kapatid. Diba? As I also mentioned about Jonah, the prophet Jonah. He intentionally disobeyed God. Oh, Jonah, go to the land of Nineveh and preach the gospel. So, ang ginawa niya, mga kapatid, instead na pumunta sa Nineveh, nagpunta sa land of Tarsis. Ibang direksyon ang pinuntahan niya. You know the story, nagkabagyo, binagyo sila sa gitna ng daan, natakot na yung kapitan ng barko, hindi nila alam kung anong gagawin, pinag-unload na nila yung mga bagahe, baka mabigat, para lang lumutang sila, hanggang sa wala na silang magawa, kahit anong gawin nilang unload, ay lulubog pa rin sila. And then Jonah realized that he was the one, because of his willful disobedience, he is the reason. Kaya sabi niya, Kap, ako talaga ang problema eh. Salamat naman, umamin siya. Siya rin na nagsabi, para matapos yung inyong paghihirap dito, dahil ako naman ang problema, itapon niyo ako sa dagat. You know, Jonah, Prophet Jonah, realized that his action needs punishment. Siya mismo, alam niya yun. Alam niya na yung kanyang ginawa mali at may parusa. At siya nang desisyon, sabi niya, sige, parusahan ko na ang sarili ko para lang hindi kayo mamatay. Sige, itapon niyo na ako doon. To make the long story short, mga kapatid, tinapon siya doon, mga kapatid. Pero, God is rich in tolerance. Kung kayo yung Diyos doon, tigas ulo mo, hindi, mamatay ka dyan. Ganun ang tao, mga kapatid. Na baka imbis na malaking isda ang ipadala, pating ang ipanadala doon, nagkalasog-lasog na siya, mga kapatid. Pero God is rich in tolerance. God is holding back His anger. God is holding back His punishment. Dinilunok ng malaking isda. Nagsisi sa loob ng tiyan ng isda si Jonah. Iniluwa. Pagluwa sa kanya, nandun na siya doon sa kanyang destinasyon. Nasa pantalan na siya ng Nineveh. Wow, praise God. Libreng sakay. Gusto niyo bang mapunta sa somewhere in America? O, yun, wala kayong pamasahe? Mag-aladyo na kayo. Lunuking kayo, mga kapatid. Baka pagluwa sa inyo, lasog-lasog na kayo, mga kapatid. So, when he reached the land of Nineveh, okay, nagsisi sa tiyan ng isda eh. Okay, what I need to do is to preach. This is what God wants me to do. He preached. And after he preached, imagine, mga kapatid, even the king of land of Nineveh repented of his sins. In order niya, magkaroon ng day of repentance ngayong araw, walang kakain, kahit yung mga alaga nating hayop, huwag pakainin yan. Lahat tayo fasting. God was so pleased.
Alam niyang masusunog, magugunaw na yun, mga kapatid. Pwede niya nang parusahan yun, but He sent somebody. Kung ikaw ang nasa land of Nineveh, you will be thankful dahil merong Jonah na inutusan. Di ba magpapasalamat tayo? May inutusan ng Panginoon para magsisi tayo. Oh, thank you Lord, binigyan mo kami. Pero itong si Jonah, mga kapatid, nag-iimo-imo. Lumabas doon, sabi niya, kaya ayaw kung masasama yung mga tao dyan eh. Kaya ayaw niya mag-preach. Kasi may judgment na kagad siya sa mga tao. Tingnan mo, pero ang Panginoon hindi siya. Kung ako yung binatukan ko yun eh. Mas marunong ka pa sa Diyos mo. Lumabas siya. And he looked the city. Nagpalungkot-lungkot siya doon. Ang Panginoon, sinusuyo pa rin siya. Oh, anak, maiinitan ka. Uso heat stroke ngayon. So, ang ginawa ni Lord, sa tabi niya, may tumubo doon na halaman. Hindi ko alam kung gaano katagal, but the Bible mentioned, tumubo yun at nagbigay ng lilim sa kanya. Hindi ko alam kung gaano kabilis yun tumubo. Hindi ko alam kung kangkong po yun, mga kapatid. Malunggay. Ang bilis eh. Hindi ko alam. Basta sabi ng Biblia, naliliman siya. Eh di siyempre, palungkot-lungkot. Hindi ka hayaan. Hayaan ka lang ng Panginoon. Mag-imo-imo dyan. Mag-emotional, ano ka dyan. Sige lang, hayaan ka. Pero ang kamay ng Diyos, nandun pa rin, nakapandong sa kanya, oh. Wow! Grabe yung tolerance ni Lord. Kahit bastardo na yung inuutusan niya, kahit na bastos na yung inuutusan niya, ang kamay ni Lord, nakapandong pa rin sa kanya. Eh maya-maya, mga kapatid, tumindi yung init. Heat stroke nga di ba? May mga heat wave, di ba? Natuyo yung dahon, bilang namatay. Nagreklamo si ano. Ano ba naman yan? Ba naman itong buhay na to? Pinatay mo pa pati yung yung halaman. Doon na si Lord, hindi nakapagtimpi. Sabi ng Lord, tinan mo, nagagalit ka dahil namatay yung halaman na hindi ka naman nagtanim, ni hindi mo diniligan, ni hindi o wala kang kontribusyon para magkaroon ng halaman. Nagagalit ka nga eh, dahil namatay yung halaman. Yun pa kayang 1,020 mahigit na mga tao sa land of Nineveh, na lahat yun ay mamamatay kung hindi ka nag-preach? Sa tingin mo, hindi rin ako magagalit? Sa tingin mo, hindi ako manghihinayang? Ikaw nga nang hinayang sa kangkong tuloy. Hindi ko alam kung kangkong. Ikaw nga nang hinayang sa halaman. Ako pa kaya hindi manghihinayang sa tao? Hindi na nagdugtungan yung istorya. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Basahin nyo. Baka kinain niya yung kangkong. O baka bumalik na siya doon sa land of Nineveh. Oh, sorry, pre. Mga mahal na hari, sorry. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero that's the point. The point is this. Pag binasa nyo yung book of Jonah, it's the richness of God's tolerance. Grabe yung pagtitiis ni Lord. Di baling magreklamo yung tao, hinahayaan diyang, sige, mag-rant ka dyan. Sige, magreklamo ka dyan. Hindi kita papatulan. Hindi kita papatulan sapagkat pag pinatulan kita, mawawalan ka ng pag-asa. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ay nag-hold back. Tinataasan niya yung tolerance niya. Kahit may ginagawa tayong mali, mga kapatid, nagtitiis siya at naghihintay siya ng tamang pagkakataon na tayo ay makapag-iisip na ang Diyos ay mabuti sa buhay natin, na kahit anong ginagawa nating mali at kahit tayo sumusuway sa Kanya, ang kayamanan ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig ay sumasa atin pa rin, mga kapatid. Wow! Kaya imbis na patayin niya ang makasalanan, He holds back for a while. Teka lang. May oras dyan. Yun ang Diyos natin, mga kapatid. He's not like us. Hindi siya katulad natin na mainitin ang ulo, mga kapatid. Lalo't ngayon mainit ang panahon. He saves the sinner in a physical and temporal way from what they deserve. Ano bang deserve ng sinners? Punishment. Pero si Lord, hallelujah, dino-hold niya muna yon. Pinababayaan niya muna yon.
Hindi dahil tinotolerate niya, kundi nagpipigil siya para mabigyan ng daan yung spiritual at panghabang buhay na solusyon. Minsan doon tayo nakatingin sa physical, sa temporal things. Pero si Lord, sige, kung yan na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, okay. Ayaw kitang patulan kagad. Ayaw kitang patayin kagad. Ayaw kitang parusahan kagad. Bakit? Sapagkat yung panahon na yon, alam ko magbibigay sa iyo para magsisi ka, mga kapatid. Magbibigay daan para magsisi ang tao at ma-realize niya, ang gusto pala ng Diyos ay hindi lang physical na kaligtasan. Hallelujah, hindi lang temporaring kaligtasan. Ang gusto ng Diyos ay walang hanggang buhay ang maibigay niya sa atin. Everybody say amen. Ilang araw nag-preach si Noah bago dumating ang baha. 100 days. 100 years. He preached 100 years. Hallelujah. Tayo nga ilang taon pa lang tayo naglilingkod sa Panginoon. Nagsasawa na tayo. Ano ba naman linggo-linggo naman? Preaching na naman. Bible study na naman. Paulit-ulit si pastor. Bautismo. Paulit-ulit si pastor. One God. Tithes. Paulit. Noah preached 100 years before the flood came. Bakit maghihintay pa ang Diyos ng 100 taon? Kung alam niya na ang malanang mga taong bubuhay sa mundong yun, maliban sa lahi ni Noah na matutuwid. Why God still wait for 100 years? Because God is leading them to salvation. Lubos kong iniisip, mga kapatid, kung maglalakad ka na rin lamang papunta doon sa land of promise, why God permitted them to walk 40 years after Egypt? 40 years. Ilang araw lang yung pwede mong lakarin Pero it took them 40 years to reach the land of Canaan, the land of promise. Ibig sabihin yung 40 taon, mga kapatid, naghihintay ang Diyos ng taong magsisisi. Naghihintay ang Diyos ng taong ma-acknowledge ang kabutihan niya na nagligtas sa kanila sa Egypt, papunta doon, na nangako doon sa land of promise. But the problem is, they died in the wilderness. You know, yung lahi lang ni Joshua and ni Caleb ang nakapasok sa land of promise. Pero nagbibigay ang Diyos ng 40 years. Mga kapatid, 40 years is long enough for us to realize how God is so good. 40 years is enough for us to realize that God is giving us way to salvation. 40 years. Kayo, ilang taon na kayo dito? Pinakamatanda dito, ilang taon ka na, Nanay Edith? 70? 72? May mas matanda na pa ba sa 72? Sino? Wala na? Going once, going twice? Nanay Tina, Nanay Edith, ikaw pinakamatanda dito. You think your 40 years is long enough for you to realize na ikaw ay dapat maligtas? Of course. May iba, 80 anyos na, ayaw pa rin tanggapin si Jesus. Ilang taon pa ba gusto mong idugtong ng Panginoon sa'yo? Well, the Bible says, if you reach 70, wow. It's a long life. Kaya kung si nanay, naka-72 na, blessing na yung 2 years mo. Kaya tayo mga kapatid, 40 pa lang ako, pastor Bakit? Lahat ba umaabot ng 70? Hindi umaabot lahat ng 70, mga kapatid. So maigsi ang buhay kung titingnan natin, mga kapatid. Everybody say amen.
May mga tao, mga kapatid, na kahit na sila ay nagsisimba, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, they speak with other tongues, but their lifestyle is wrong. My question is this: why these people still feel the presence of God? Why these people still speak with other tongues? Why these people still enjoy the presence of God, though they are living in sin? What's the reason? You know the reason? Because God's kindness and goodness is long-suffering. Because of God's tolerance. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo ay, wow, I still feel the presence of God. Wow, God can understand me kahit ako gumagawa ng mali. God still understand me. Tingnan mo, ako ay napupuspos. Nakakapagsalita pa nga ako ng iba't ibang wika. It's not because God tolerated you sa sin na ginagawa mo. Because God is giving you the understanding of He is long-suffering. His long-suffering. Oh, we are still blessed. May mga tao na kahit mali ang ginagawa, ang daming shortcomings sa Panginoon, but they are still blessed. Why do Jesus need to suffer and die on the cross? Pwede naman niyang gawin ang judgment even He is in heaven. Why do Jesus need to come and spend 33 years and a half on earth? Imagine na nagbigay pa ang Diyos ng 33 years and a half, years of what? Consideration. After He died on the cross. Ibig sabihin, anong ibig sabihin? God is withholding His judgment. Ayaw muna ng Diyos pag-usapan yung parusa. Ayaw muna ng Diyos na ipakita sa iyo yung parusa. Ayaw muna ng Diyos iparamdam sa iyo yung parusa. Ang gusto ng Diyos ipakita yung kanyang mahabaging karakter, mahabagin na Diyos. Gusto ng Diyos na ilatag muna sa iyo ang iyong kaligtasan. I am really blessed, mga kapatid, na meron tayong Panginoon na nagbibigay ng mahabang pasensya. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos ay puno ng pag-ibig at puno ng biyaya ay wala ng paghuhukom. Mga kapatid, may panahon. Sinabi mismo ng Biblia, sa lahat ng bagay sa mundo ay may tamang panahon. Kaya mayroon ding panahon ng paghuhukom, mga kapatid. Isang araw tayo'y haharap sa hukuman ng Diyos. Hallelujah! At lahat ng ating ginawa ay huhukuman ng Panginoon. That's why I don't want to give you false hope, mga kapatid. Pwede tayo mag-enjoy dito. Let's enjoy the presence of God. Let's enjoy serving the Lord. That's good, mga kapatid. But take note of this. There will be a time of judgment. Baka masyado na tayong malingaw sa Bisaya. Ano ba tawag na sa Tagalog ng lingaw? Masyadong ma-entertain. Masyadong masumaya. Nakalimutan na natin, may judgment pala. Kailan ka magsisisi? Pag yung panahon na nasa oras ng paghuhukom, wala na pong panahon magsisi doon. Kaya ang pagsisisi ay palaging nasa una, hindi sa huli. Everybody say amen. Amen. Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 2 verse 4, basahin ulit natin, or despiseth thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering. Ang Diyos, mga kapatid, ay mahaba ang kanyang pagtitiis sa atin. Matiisin po ang Diyos. Imagine nyo, mga kapatid, buhati mo yung cross, kabigat-bigat. Ikaw nga nagbubuhat ka nga lang ng mahaba-habang oras, magrereklamo ka na Yung pa kaya ang Diyos, mga kapatid, ang Panginoon, bigat ng kanyang pasan,
hinahagupit pa, dinuduraan pa, tinutungayaw pa, matindi ang sikat ng araw, pinasan niya, walang reklamo. He stay with humility. It means, when we say long-suffering, it means a gracious duration of God's demonstration of His kindness. It is gracious duration. Dinudugtungan ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa kanyang biyaya, nagdudugtong siya ng panahon para ma-demonstrate niya sa atin yung kanyang kabaitan. Dinudugtungan niya. Pag ang tao na puno, lumalaban. Siya, punong-puno na, pero dinudugtungan niya pa yung kanyang pasensya. Kahit anong gawin mong bully sa Diyos, kahit anong gawin mong suway sa Panginoon, dinudugtungan niya. Teka lang, sige lang, pagbibigyan pa kita. Hello? Nagkasakit ka na't lahat-lahat. Isang uod na lang pipirma, patay ka na. Pero ginawa, dugtungan pa natin. Dugtungan pa. Hindi pa nagsisisi. Nung gumaling, imbis na magpasalamat, lalong sumama. Dinugtungan ulit ng Diyos yung biyaya. Imbis patay ka na, tapos na, pag ang tao namatay, wala na pong kasunod. Only judgment. Wala na pong chance pag ang tao namatay. Ilang beses tayong muntik mamatay. Pero dinudugtungan tayo ng Diyos kasi gusto niya dalhin tayo sa kaligtasan. Hindi ko talaga mapigilan, mga kapatid, na hindi mag-express ng thank you sa Panginoon. Long suffering. Long suffering towards us. Talagang haba, mga kapatid, ng pasensya ng Diyos sa atin. Why do you think? The question is this. Why do you think Joshua needs to wait for 7 days before the wall is destroyed? Nung sila ay lulusob na, mga kapatid, doon sa place of Jericho, the city of Jericho, na kung saan nakabako dito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanila, umikot lang kayo dyan sa loob ng 7 araw. Wala kayong sasabihin, wala kayong irireklamo, walang magbubukas ng inyong bibig, basta ikot lang kayo. At sa ika-7 araw, 7 beses kayong umikot. Do you get the sense of the common sense here? You are about to declare a war against a very strong city. Ni wala kang ang dalay, ni wala kang ang kanyon, ni wala kang ang baril. Ang sabi na ng Panginoon, magdala ka ng pitsil. Yung pitsil, gagawin ko sa pitsil. Bakit may RC ba doon? Magdala ka ng pitsil. Gagawin sa pitsil. Basta ikot lang kayo. I don't get it. Kahit sinong matalino, pagdating sa gera, hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung makukuha nilang ibig sabihin. God is the great general of men. He's a great tactician, mga kapatid. Alam niya, pero pinadadala, pitsil. 7. Lord naman, kung gusto mong ibigay sa amin yung lugar na yan, ganun lang, Lord, oh. Gigiba yan. Patay lahat yan. Bakit may 7 araw pa paikot-ikot, Lord? Ano ba naman yan, Lord? Kasi, nandun si Rahab. Rahab loves God. Rahab believes in God. Binibigyan niya ng pagkakataon. May iba pa bang Rahab dyan sa loob ng 7 araw? Baka meron pang ibang nagsisisi dyan. Baka meron pang ibang naniniwala dyan. Baka meron pang ibang gustong maligtas dyan at magsisi at maniwala. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa tao. 7 araw. Diyos ko po.
The city of Jericho is, wow, ano ba yung nangyari sa labas ng city natin? Wow, tinan nyo, oh, may mga nag-iikutan sila. Di ba sila yan yung sila yung galing sa Egypt. Yung Diyos nila makapangyarihan. Alam niyo po yung ganun chismis? Alam niyo po yung ganun na nangyayari sa loob ng city of Jericho. Kaya walang tao doon na hindi nakakaalam na mayroong gustong lumusob sa kanila. But only Rahab and her family believes in God. Ano yung 7 araw? Ano yung Lord? Bakit? Because God is extending His mercy. Kaya, huwag tayong pakampante. May ginagawa tayong mali. May ginagawa tayong kasalanan. Hindi naman ako inuhukuman ng Lord. Tingnan mo, parang nagustuhan din naman ni Lord yung ginagawa ko eh. Tingnan mo, dinamay mo pa si Lord. Hindi ibig sabihin, hindi ka pinarurusahan, okay kay Lord. Merong 7 days na binibigay sa'yo for you to repent. May 7 araw o mahigit pa, o taon, maari, ang binibigay ng Diyos sa iyo. His gracious duration to demonstrate His kindness. It is an extension of God. Because God is leading us to salvation. Everybody say amen. Pag binasa nyo yung New Living Translation, meron ba diyang New Living Translation, Sister Carla? Ang sabi ng New Living Translation sa Romans chapter 2 verse 4, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Grabe yung pagkakasabi niya, hindi nyo ba nakikita kung gaano ka bang hamanghang kabutihan, pagtitiis, ang ginagawa ng Diyos sa inyo? Does this mean nothing to you? Wala ba itong halaga sa'yo? Wala ba itong message sa'yo? Hindi ka ba nababagabag dyan? Sabi ni Pablo. Sumunod, can't you see? Hindi mo ba nakikita? That His kindness is intended to turn you from your sin. Yun lang yung point ni Pablo. Hindi mo ba nakikita yung kabaitan ni Lord sa buhay mo? Hindi ka naman dapat i-bless, pero binibless ka. Alam mo kung bakit? Gusto niyang magsisi ka ng kasalanan mo. Gusto niyang maligtas ka. Gusto niyang ikaw ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. That's why Paul mentioned, don't you see? Hindi mo ba nakikita? Kaya sa King James kanina, or despise it thou? Ibig sabihin, despise it, ibig sabihin, ina-underestimate mo ba? Winawalan mo ba ng walang halaga ang ginagawa ng ang kabutihan ng Diyos? Worthless ba yan? Wala bang halaga? Sabi nga ni Pablo, wala bang halaga yung kabutihan ng Diyos? Akala mo lang mabait lang siya? Ay, Diyos kasi siya kaya mabait eh. Hindi po. May dahilan kung bakit siya mabait. Kayo nga may dahilan kung bakit kayo nagbabait-baitan eh. Unang bait, di ba? Ang Diyos pa kaya. Di ba? Pag tayo, diba, unang araw ng trabaho, unang araw sa eskwela, ang babait nyo, di ba? O, tahimik, kunwari, genius, pabasa-basa. Kalagitnaan ng klase, kalagitnaan ng taon, cutting classes na po siya. Maingay, talkative. Bakit? Kasi parang nasanay. Ganon ang tao mapagkunwari. Pero ang Diyos hindi po. He is the same yesterday. Sa panahon ni Eva at Adan. Sa panahon ni Abraham. He is the same today. Sa panahon natin ngayon. And He will be the same tomorrow. Ang Diyos is constant. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Kaya huwag nating itrato na ang kabutihan ng Diyos ay walang halaga. Yung dinadanas nating kalayaan ngayon, yan po ay may halaga. Di ba, naikwento ko sa inyo ba yung kwento na, ano ba ang pinakamahalaga? Ang araw o ang buwan? O sabi ng bata, ang mahalaga yung buwan. Kasi, nagbibigay siya ng liwanag sa dilim. Ang araw, nagbibigay ng araw sa araw.
Yung bata kasi. Para sa kanya, ang buwan ang mas merong halaga. Pero ano ba talaga sa totoo, mga kapatid? Mahalaga ba ang araw? Kasi siya nagbibigay ng liwanag sa buwan. Siya rin nagbibigay ng liwanag sa lahat. Sa umaga. Nagbibigay ng liwanag sa umaga. Bakit madilim ba ang umaga mo, Brad? Kaya nga umaga eh. Kasi maliwanag. Don't underestimate. Parang medyo yung bata, maybe he underestimated the benefit of the sun. The same with us. We usually underestimate the goodness that we are receiving. Kaya despite of sinning, we receive blessing from the Lord. Ano yun? That's mercy of God, goodness of the Lord. Protection. Kahit hindi tayo faithful sa Panginoon, mga kapatid, ilang beses ka nang muntik masagasaan, ilang beses ka nang muntik madapa, mamatay, magkasakit. Maraming namatay sa COVID. Ikaw ngayon nakasurvive ka. Malas nila, pastor. Hindi sila malas. Ikaw ay swerte, parang ganon. No. It is the will of God. God is extending your life. Hindi lang naman makasalanan na namatay nung panahon ng COVID. May mga pastor na namatay din sa panahon ng COVID. Matutuwid, namatay sa panahon ng COVID. Pero ikaw, intindi mo, grabe si Lord sa buhay mo. Kung ano-anong dilubyo na nangyari sa mundo, buhay ka pa rin. Tibay mo! Yes! I just want you to understand, it is because God is extending His mercy. Tapos simba lang katatamaran. Mainit, pastor Bakit? Asin ako matutunaw ako. Sige, matutunaw ka. Maulan Matutunaw din ako pag nabasa. Anong gusto mo? Sa online na lang, pastor. Chinek ko, wala din naman. Bakit? Walang load, pastor. Hindi ko alam kung anong gasabihin ko sa buhay mo. Walang load. Ang dami mong dahilan. Pero hindi mo alam, ine-extend lang ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Who knows? Who among you here can tell me that tomorrow you are still alive? May makapagsasabi ba dito, bukas kayo humihinga pa? Hindi mo hawak buhay mo. Hindi ko rin hawak ang buhay ko. So kung bukas magising ka, anong ibig sabihin nun? Uy, grabe yung extension ni Lord sa buhay ko. Gracious extension. Everybody say amen. Remember, mga kapatid, that the flood still came through, hallelujah, despite of 100 years preaching the word sa panahon ni Noah. Let us remember that the wall, of course, hallelujah, is still destroyed, was still destroyed, though they waited for 7 days. May judgment po kasi doon. Remember that there will be judgment. That is why God is leading us to His will. Kaya sabi ni Paul, God is so patient. God is withholding back His judgment. Bakit? Kasi gusto niya tayong itulak to repentance. Gusto niya tayong itulak to salvation. Dalawang bagay po ngayong araw na ito. Gusto kong tandaan ninyo. Bakit tayo tinutulak o paano tayo itinutulak ng Diyos sa kaligtasan? The first is His goodness. Bakit mabait si Lord, Pastor? Anong gusto mong Lord? Yung masama? Bakit ba mabait si Lord, Pastor? Kasi, man are hopeless. We are hopeless. Tinan mo yung mga hayop, mga kapatid. Pag sila namatay, naaawa ka, di ba? Mga aso, naghihingalo, pusa, o ang ano man. Nakikita mo parang, ay, mamamatay na sila. Pero may lungkot ka nararamdaman, pero alam mo na wala kang maibibigay sa kanila para madugtungan ang buhay nila. The same with men.
kahit na lahat ng aparato isaksak sa'yo para tumibok ang puso mo. Pag tinigilan ng Diyos, titigil yan. Pag ayaw ng Diyos, hindi pwedeng madugtungan yan. Man is hopeless. We are hopeless, mga kapatid. Why God is so good to you and to me? Because you are hopeless. I am hopeless. At meron pa bang iba pwede tumulong sa atin? At meron bang superhero? Naniniwala ba kayo superhero? Alam mga Pilipino, mahilig na mahilig kay Lastic Man, kay Darna, ano pa? Captain Barbell, kay Bagwis, ano pa? Encanto. Pati Encanto, pinaniwalaan na. Grabe ang mga Pilipino. Mga duwende, lahat na mga kapatid. Ang dami nating, alam niyo bakit tayo naniniwala sa ganyan, ang Pilipino mahilig sa ganyan? Because the reality of man, our soul speaks about what? Hopelessness. We want somebody that is higher than us, stronger than us. Diba? Kasi nga hopeless ang tao, kaya ganun siya mag-isip. Kaya lahat na lamang pinaniniwalaan niya. Pati yung pader na inihian lang ng aso, na bumakat yung mukhang Diyos daw yun, mukha daw ng Diyos. Ihi po yun! Natuyo sa pader. Tapos pinahid-pahiran ng panyo, gumagaling. Diyos ko po, mamamatay ka lalo dyan. Because we believe in a higher being. Our soul is telling us, we are hopeless. And we need somebody who can save us. But the problem is, we are directing, hallelujah, not to God. We are directing our eyes to other God. Sabi ng Diyos, hindi. Kaya nga sinama niya nga sa 10 utos yan eh. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ayaw niya, mga kapatid, na tumitingin ka sa ibang Diyos na tagapagligtas. Meron lamang isang Diyos sa kalangitan na pwedeng magligtas ng ating kasalanan. Sa kaluluwa natin, there is only one name in heaven na binigay sa atin para maligtas ang tao. There is only one name, and that name is Jesus. Kaya alam nyo, nung binabautismuhan kayo, there is not just an ordinary way of baptism. Binautismuhan ako ni Pastor, nabasa ako, nagtawanan sila, palakpakan sila, kinantahan ako ni Mark ng, bautisma, doon na ako, may relihiyon na ako. No! Akala mo lang yun na parang religion. No, it's not. What is that? You responded to the call of God unto salvation. Sumagot ka sa tawag ng Diyos para ikaw ay maligtas. Yung paghihintay ng Diyos sa iyo, kailan kaya ang anak ko magsisisi? Kailan kaya anak ko makaka-realize na mahal ko siya? Kailan kaya siya magsisisi ng kanya? Naghihintay ang Diyos. Hinahabaan niya yung kanyang pasensya. Hinahabaan niya yung kanyang pisi. Hanggang isang araw, mga kapatid, lumuhod ka sa kanyang harapan. Nagsisi ka ng iyong kasalanan at nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Yun yung araw na hinihintay ng Diyos na gawin mo. His goodness. Romans chapter 5, verse number 6. Up to verse number 8, sa New Living Translation. Tingnan nyo. When we were utterly helpless. Helpless. Lahat ng tao are helpless. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time. Hindi late si Lord. Hindi delayed si Lord. Right timing si Lord. And died for us, for our sins. Now, most people would not be willing to die for an upright person. Though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Verse 8, take note. But God. Kinumpare niya sa tao eh. Pagdating sa Lord, kinumpare ni Paul ang tao ang Diyos. Pero sabi ni Paul sa verse 8, but God showed His great love for us, sending Christ to die for us,
while we were still. Not before, but while we were still sinners. So ang biyaya ng Lord bumaba. Panahon na ikaw ay nagkakasala, bumaba ang biyaya ng Diyos. Hindi kanya hinintay na, sige, babait muna si Ruth bago ko siya iligtas. Hindi nag-wait si Lord ng, sige, pag bumait na, medyo hindi na siya nagtatalak-talak, hindi na siya, hindi na siya nagsusungit, yan, ililigtas ko na siya. No, sa panahon na tayo ay makasalanan at gumagawa ng kasalanan, grabe yung tolerance ni Lord. Naghihintay siya. Sige lang anak, magpaka-enjoy ka, sige. Pero maghihintay ako. Until when? Sa tingin niyo mga kapatid, saan nanggagaling yung kabutihan ng Lord? Saan nanggagaling yung kabutihan ng Diyos? Love. Because you cannot be good if you are not in love. Everybody say amen. So whenever you are in love, you are good. Sa panahon na ikaw ay umiibig, ikaw ay mabuti. Sa panahon na ikaw ay umiibig, kaya mo magpatawad pag in love ka. Uy, sige lang. Kahit niloloko mo ako. Kahit marami kang ka-chatmate yan. Sige, ikaw pa rin ang love ko. I forgive you. Tingnan niyo mga kapatid, grabe. Grabe yung pagtsatsaga. Kasi nakapagpapatawad tayo pag tayo ay may pag-ibig. Everybody say amen. Kaya pag ang pagpapatawad po ay walang kasamang pag-ibig, hanggang bibig lang yon. Sige, pinapatawad na kita. Pagtalikod, madapa ka sana. Again, may kadugtong eh. Kasi walang love doon. Naiintindihan mo yung tao pag ikaw ay umiibig. Ang bilis mo makaunawa. O sige. Yun naman ang nature ng pag-ibig eh. You can live peacefully when you are in love. Wow. Kahit na ikaw ay walang pagkain, kahit na ikaw ay walang kinikitang maayos, pero in love ka, wow, ang sarap mabuhay. Diba? Kahit na mainit, parang malamig ang pakiramdam. Pawis na pawis ka, pero okay lang yan. Kasi iba yung pakiramdam ng umiibig. Diba? Kahit na ayaw sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, yung mga tao, mga kamag-anak mo, magulang mo, ano ka ba? Tao kitang pinanganak, mas mag-aasawa ka ng hayop. Parang ganon yung sabi ng mga magulang mo. Minsan ma-harsh yung mga magulang natin, mga kapatid. Silang pumipili, mga kapatid. Tao kang pinanganak, napunta ka sa hayop, di ba? Pero kahit anong sabihin nila, wala pa kalam sa inyo. Gano'n, grabe. Pag tumibok ang puso, hahamakin ng lahat, di ba? Grabe. You can extend. You can give. You can forgive. You become good because you are in love. God is so in love with us. That's why He can extend His mercy. He can forgive and He can be patient. Bakit? Iniibig ka niya eh. Iniibig niya ako eh. Kaya ganun kahaba yung PC ng Panginoon. Huwag mong hamunin na, sige nga, kung totoo ka, sige, ganun. Sabi, anak ko talaga, hindi pa naniniwala. Tanggalan ko kayo ng hininga ito. Sige, Lord, totoo ka na. Pero hindi ito mapapatol ang Diyos. Bakit? Kasi iniibig ka niya. Kasi pag pinatulang ka, yun yung oras na hindi ka niya na iniibig. Pero nowhere in the Bible records that the love of God vanished away. No. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Kaya habang tumitindi pa ang pag-ibig ng Diyos sa atin, bay makinig naman po tayo. Bay sumunod naman po tayo. Bay maniwala naman po tayo. Sampalatayanan, pagtiwalaan natin yung kanyang pag-ibig, mga kapatid. That's why the goodness of God leads us to salvation. The second is patience of God. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Kinokontrol niya ang sarili niya. Tayo walang kontrol eh. Pag sa birthday yan, alam mo yun, nagda-diet ka, may lechon. Diyos ko po, grabe. Hallelujah.
Backslider bigla eh. Sabi kami mga pastor, kumakain kami. Tapos, si Presby, bilib ako, hindi nagkakanin. Sabi sa akin, sabi ko, ikaw, backslider na ako, Presby. Huwag mo kong tingnan, backslider ako. Sarap ng kain niya. Marami kasing backslider eh. Sa umpisa lang naniniwala. Nakain niyang pumayat, bandang huli, ayaw niya na. Backslider na siya. Kaya, si Rhea, backslider yan. Backslider ka ba? Hindi ko. Hindi siya naniwala. Makaamoy lang ng Jollibee. Sasambunutan si Joel pag hindi siya binilan eh. Bilan mo ako Jollibee. Kawawa naman siya, bili naman din. Sa Romans chapter 3 verse 25, sa New Living Translation, ito ang sabi. God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back. When He held back and did not punish those who sin in time of past. He is controlling Himself. Kinokontrol niya ang sarili niya kasi gusto niya tayo ay maligtas. 1 Peter chapter 3 verse 20. New Living Translation again. Those who disobeyed God long ago, when God waited patiently. Alam niyo, binabasa ko ito mga kapatid, naluluha ako. Naghintay ang Diyos patiently while Noah was building his boat. Only 8 people were saved from drowning in that terrible flood. God waited patiently 100 years pa naman. Nangangaral si Noah. Walang naniniwala. God is so patient. 1 taon lang eh. Mag-announce ka, walang naniniwala. 1 taon na ako nag-a-announce, wala pa rin eh. Imagine 100 years. Ang tao, inuman pa rin, tigas pa ng ulo, gawa pa rin ng kasalanan, ayaw alalahanin ng Panginoon for 100 years. Wow, ang haba noon mga kapatid. Because God is so patient. 2 Peter chapter 3 verse 9 in the New Living Translation, the Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. Matindi itong si New Living Translation magbigay. Talagang maiiyak ka. No! He is being patient for your sake. Nagtitiis siya para sa iyo, hindi para sa Kanya. Everybody say amen. Can we clap our hands to Him? God is giving us time. If you think that you are not yet fully entrusted God in your life, I would like to suggest mga kapatid, don't just believe. Di ba nabanggit ko ito nung funeral service ni Brother Alex, di ba? Many people, they believe God, but they don't trust. We believe God, but we don't trust. Remember, the devil also believes, but they don't trust God. So kung believe lang ang pag-uusapan, hindi tapos doon. Anong sabi ng Mark chapter 16 verse 15? Pakilabas niya, Sister Carla. He that, verse 16, sa King James Version. Anong sabi diyan? Listen. He that believeth. Pero may tadugtong na end. Why this Bible tells us that we should do these two things before we save. First is you need to believe. Everybody believes.
Kahit yung bata, tanongin mo, sinong Panginoon? Jesus. They believe. Demonyo, kung meron kayong kausap na demonyo, tanongin nyo rin. Text nyo mamaya, Oy, demonyo, naniniwala ka ba kay Jesus? Maniniwala sila, nanginginig pa, sabi nila. Totoo yun. They believe. James chapter 2 verse 19. Naniniwala. Ito. Pero ang sabi diyan, he that believeth and is baptized. Bakit dinugtong niya? Believing is enough, Pastor? No, it's not enough. Because many believes in baptism but they don't trust God in going through baptism. Kaya alam niyo, kung sabihin mo, naniniwala ako kay Jesus, sige, mababautismo ka, sunod na. Hindi totoo yung paniniwala mo. Ang paniniwala mo is just a percentage of the truth. The whole truth will only be experienced when you trust the truth. Kaya if the Bible says, believe and baptize, after you believe, if there will be someone here who's not yet baptized in the name of Jesus Christ in water, I challenge you to respond with trust. Huwag lang yung paniniwala. Magpabautismo mismo kayo. Bakit? Kasi yung bautismo ang nagpapakita ng pagtitiwala. Hindi naman yung sinasabi eh. Pag sinabi, alam mo, sister, milyonaryo ako. Naniniwala ka? Grabe ka naman, sister. Ang late naman ang paningin mo. Naniniwala ka bang milyonaryo ako? Ha? Sino naniniwala milyonaryo ako? Ang sinungaling. Naniniwala? Kayo na mayaman ako? Salamat sa paniniwala. Pero tanong, nagtitiwala ba kayo na milyonaryo ako? Magkaibang usapan yun. Kasi everybody believes that a person is rich, pero until he shows you and gives you the million, you will not believe in the truth. So, saying something is another thing, and giving something from you is another thing. Doon ka lang maniniwala, si pastor talaga totoong mayaman. Bakit? Binigyan niya ako ng 1 milyon, oh. Pero yung paniniwala, mayaman siya. Bakit? Ganda nung quote niya eh. Milyonaryo yan. Ganda nung sapatos, milyonaryo. Hanggang salita lang yon. Pero hanggat hindi ko binibigay sa iyo yung 1 milyon, hindi ka pwedeng maniwala sa katotohanan na ako ngay milyon. It's the same with God. You believe in God? Naniniwala ka sa Diyos? Naniniwala ako kay Lord. O di magpabautismo ka. Sunod na. May lakad pa ako eh. Hindi siya totoong naniniwala sa katotohanan o nagtitiwala sa katotohanan. Naniniwala lang siya, pero hindi siya nagtitiwala. Kayo nandito ngayon. Are you a believer? Or just a believer? Or you are trusting God? Do you trust God? Amen. Hello, do you trust God? Amen. Kasi magkaiba yun. Pag sinabi, naniniwala ako sa iyo, Panginoong Jesus. Kung naniniwala ka sa Panginoong Jesus, magsisi ka na yung kasalanan, lumapit ka sa altar, magsisi ka ng kasalanan. Nahiya ako, pastor eh. Nahiya ako, maraming tao eh. Andito yung crush ko eh. Tsura mo, may crush ka pa. Tsura mo. Mas inuna pa yung crush niya kaya sa kaligtasan niya. Grabe, dito yung crush ko, pastor eh. Nahiya ako eh. Bakit? Pagluhod ko, butas yung medyas ko eh. Makikita. Hubarin mo yung medyas mo. Di ba magsimba ka walang medyas? Para pagluhod mo, hindi kita butas medyas mo. Naalala ko dati, ang hirap lumuhod mga kapatid pag butas ang sapatos. Ang hirap. Naranasan ko yun. Kapag lumuluhod ako, hindi ako tumatalikod sa tao dati. Yung panahon na nagpapioneer ako doon sa loob ng pila, butas sapatos ko. Ngayon, mga kapatid, medyo okay na. Kaya pwede nang lumuhod sa harap ninyo. Okay pa. O kayo, may butas ba kayong sapatos? Ay, bigay nyo kay Mark. Yung kay Mark.
Si engineer yan eh. Marami ng pera yan yan. Kaya kayong i-engineer yung sapatos nyo. Kaya, sapatero. Naging sapatero na po siya. Pwede ba natin palakpakan si Lord? The point is this. God wants us to feel His love. Not to feel that we are frightened. Hindi yung fright, kundi love ang gusto ng Panginoon na maramdaman natin. Alam niyo, bago ako magtapos mga kapatid, ito lang iwan ko sa inyo. Kilala niyo si Samson sa Biblia, di ba? Samson is a very strong man. He was a Nazarite. Siya ay isang Nazareno. Sabi ng Judges chapter 13 verse 7, He said unto me, Behold, thou shalt conceive and bear a son. And now drink no wine, and nor strong drink, neither eat any unclean thing, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. Pag ikaw ay Nazareno, nung unang panahon, ikaw ay ipinanata sa Panginoon. Bow ka sa Panginoon. Kaya Nazarite. Hindi nasa left. Nasa right. Okay. Paiyak na po, bumalik eh. Now, si Samson, pinanganak siyang Nazareno. Ibig sabihin, sa bahay bata pala ng kanyang magulang, may panata na ang magulang niya para sa batang yon. Kaya hindi kailanman pwedeng maging ang buhay ng taong Nazareno ay katulad ng normal na tao. Hindi siya pwedeng uminom ng alak. Hindi siya pwedeng magpagupit ng kanyang buhok. Hindi siya pwedeng humawak ng bangkay o ng patay. Hindi siya pwedeng mag-asawa ng hintil, kundi dapat Hudyo, dapat ang kanyang mapangasawa. Hindi siya pwedeng mag-commit ng fornication. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng magsugal. Pero alam niyo po, lahat ng ito ay binayolate ni Samson. Nazareno siya ha. Katulad din natin siya mga kapatid. Ang dami nating violation sa Panginoon. Nag-asawa siya ng Pilistina. Pero pag binasa mo sa Biblia, sa Judges chapter 14 verse 6, pagkatapos siya mag-asawa ng Pilistina, anong mga nakalagay dyan? But the Spirit is still with him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him. Tingnan mo ha, sumuway ka na sa Lord, pero yung Espiritu ng Diyos kumikilos pa rin sa kanya mightily. Wow! Grabe. Grabe yung patience ng Panginoon. Bawal siyang humawak ng bangkay. Pero he touched the carcass of the lion. He gambled the 30 pieces of raiment and the 30 pieces of sheets. But the Spirit is still with Samson. He committed adultery. He also lied. Pero bakit ganun ang tolerance ng Panginoon sa kanya? Alam niyo, kaya lang na siya nawala na lang ng lakas nung siya'y bulag na at putol na ang kanyang buhok. Pero kung titignan kong buhay ni Samson, grabe yung tolerance ng Panginoon sa kanya. Bakit ba ganun ka-tolerance ang Panginoon sa buhay niya? Bakit hindi umaalis yung Espiritu ng Panginoon kay Samson? Bakit hindi siya iniwan ng Lord kahit na gumagawa na siya ng kasalanan? Itatanong ko ulit, bakit si Noah kinakailangan mag-preach ng 100 years bago dumating ang baha? Bakit kinakailangan pabigyan ng Lord si Abraham ng panahon makipag-bargain bago sunugin ang Sodoma at Gomorrah? Bakit ganito kabait si Lord? Bakit ganito kabuti si Lord? Bakit masyadong pasensyoso si Lord? Bakit hinahabaan ng Diyos ang kanyang biyaya? Bakit nagpipigil ang Diyos sa pagpaparusa sa atin?
Bakit ang Diyos ay nahahabag sa atin? Kahit marami tayong pagsuway, mararamdaman mo nandun pa rin yung pagtitiis ng Diyos sa atin. Kahit na mismong hayag mong sinasabi sa Lord na you are against with His word sometimes, pero mabait pa rin si Lord sa iyo. Kahit hindi mo na nga siya binibigyan ng pagkakataon kahit hindi mo na siya binibigyan ng panahon, minsan tira-tirang panahon na lang yung binibigyan natin kay Lord. Pero bakit ganoon pa rin siya kamatiisin sa atin? Minsan willful disobedient na tayo sa Kanya Talagang intention nating sumuway, pero hindi pa rin si Lord. Parang hindi natitinag si Lord. Parang He wait. He is waiting patiently. Ayaw niya tayong patulan, mga kapatid. Ayaw niya tayong sabayan sa kakitiran ng ating mga pag-iisip at pag-uunawa. Ayaw niya tayong husgahan. Ayaw niya tayo, mga kapatid, magkaroon ng panahon na tayo ay mawawalan ng pag-asa. He is still there. Minsan sinasabi pa nga natin ba't ganun ka, Lord? Laki na ng ginawa kong kasalanan, pero I can still feel your presence. I can still be filled with the Spirit. Ba't ganun ka, Lord? Kahit pinagpalit na kita sa mga barkada ko, sa bisyo ko, sa baling pananaw sa buhay, ba't ganun ka, Lord? Ang haba ng pasensya mo sa akin. Ba't ganun ka, Lord? Nagtitimpi ka sa akin. It is because He wants you to be saved. Now it's up to you today. How are you going to respond to God? He is rich in mercy. He is rich in goodness and kindness.